Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa pagpatuloy ng ating panel discussion. Ma'am Jane, maganda yung ating usapan kanina, no? Dahil naipaliwanag ng ating mga guest yung kung ano yung ARNIS, ano? Dahil ito naman ay hindi popular sa ating division. At siguro sa ibang mga division din dahil ang alam ko dito sa Kabanatuan, Sir Jonel, ay nag-umpisa nga lang daw ito noong 2012. Sai-Hai, tapos Camtinho, tapos Kabu, may nasabi kayo. Tatlo lamang sa secondary ba, sir, ang naglalaban-laban dito sa division? Sa sa secondary po, nung una po ay ang mga nakikilahok po, ang Sai-Hai, Camtinho, yung Cesar Vergara, tsaka po MR. Ngayon po, nung tatlong palaro na po ay ang nakikilahok na lang po ay ang Lagare, yung Cesar Vergara, yung MR po at saka Camtinho lang po naglaban-laban. Yun, sa secondary yun, sir, no? Sa elementary naman, ang alam ko, ang lang ay yung Kabu ngayon, no? Dati San Isidro dahil si Sir Marlon Mactal, ang trainer. Oo, meron ba sa, alam mo sir, na nakakalaban na ibang district? Dito po kasi sa elementary po, ang nag-coach po niya si Ma'am Shirley na Esquivel po dito sa East Central School po. Bali, ang nangyari po doon ay hinati po yung mga player, no? Naglaban po yung Kabu at saka yung East Central School. Ang ginawa po ay ng ating mga officials ay hinati po yung player, tatlo sa Kabu, tatlo po sa sa East Central School. Bali po ang nag-represent po nung pagdating po natin nung Laraa po, tatlo sa East Central School po, tapos dalawa po sa Eastern Kabu po. So lahat yun ay anyo, sir, ano? Anyo po. Sa elementary po kasi, nabago po kasi yung rules. Pinalitan po tinanggal po yung full contact po ng elementary. Ang pinalit po ay ang new po ng ARNIS, tapos idinagdag po yung Espada Idaga. Ano naman, yung Espada Idaga ay kaiba, sir, sa full combat, ano? Sa combative at sa new po siya, idinagdag po siya, isang espada po na mahaba, isa pong maiksi na daga. Kaya po siya tinawag na Espada Idaga. Sword and dagger po. Doon po kinuha. So, demonstration din yun, sir? Opo, isa po siyang demonstration na ang isang manlalaro po ay nagpapakitang gilas po doon para ipakita ang masining na galaw po ng ating mga magigiting na manlalaro. So, ibig sabihin, sir, basta sinabing ARNIS Anyo, meron pang meron pang kategorya. Meron pang mga kategorya po na na lalabanan po yun. So, yung 5 na mga player na yun, sir, sa elementary ay may nilabanan si iba-iba? Opo, may nilabanan po sila. Okay. Ayan. Dahil dyan, alamin ko kay Andrea, kung ARNIS Anyo ka, anong kategory ng ARNIS Anyo ang nilabanan? Yung Espada Idaga po, yung may bullet po, sword. Ayun. Ayun. At itong combative, walang ganun basta't laban lang siya. At nabanggit kanina ni Sir na may lahing Hapon itong si Yujiro. Napansin ko naman nga kanina sa pagsasalita. Kaya alamin natin, gaano ka nakatagal naglalaro nitong ARNIS Anyo? Maka-ninja siya. 2 taon na po. Mula lang nung second year. Second year. Siya ba, sir, ay laking Japan? Sa Japan po siya, lumaki. Tapos po, nung na-transfer po sa atin sa Camtinho, in-invite ko sila na mag-try out. Ang nauna po sa kanya yung tito niya na si Michael Kenji Ala. Yun po ay 2 beses din pong naklaraa. Kaya po, minalas po nitong cluster. Nung pag-transfer po nila, nauna po yun. Then, sumunod po si Yujiro po, kaya na-late po siya ng 1 taon po. Ayun, sir. Tanong ko lang, 2 years ka pa lang dito sa Pilipinas or medyo matagal na rin? Medyo matagal na po. Oo. Dito mo lang na ang ARNIS, nakilala ang ARNIS, Opo. Kasi meron ba, sir, sa ibang bansa na ARNIS? Dati po kasi po nagkaroon po tayo ng dyan, yung SEA Games, yung Southeast Asian. Noon po, hindi ko po ma-recall yung date at sa Vietnam po ginanap nun. Hindi na po na ulit. Pero meron nga pong... Meron po, ginagamit po kasi ang ARNIS. Kung makapanood nyo po sa mga foreign movie, sa mga martial arts movie, hindi po nawawala ang ARNIS. Jackie Chan, si Bruce Lee, ginamit na rin po yan. Yung mga bagong mga sumisikat po na mga sumisikat po sila Jet Li, ginamit din po yung ARNIS. Kaya ako naman naitanong, sir, kasi ito ang ating pambansang sports,
nag-originate ba sa Pilipinas talaga ang arnis, sir? Opo, nag-originate po yan. Noong pa pong panahon ni Lalapu-Lapu, basta history po, ang arnis po ay nagmula po sa tinatawag nating kali, na kung saan dinefine po yan as long-bladed weapon po. Hanggang sa ipinagbawal po yan ng Espanya na gumamit tayo dahil magagaling po sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng gulok ang ating mga bayaning Pilipino nung araw po. At pinalitan po yan ng isang stick po na mahaba at isang stick po na maigsi. Yun nga po yung tinatawag natin espada idaga. Hanggang sa nagamit pa rin po natin yan na para sa pakikipaglaban po sa mga Espanya. Hanggang sa dumating po nung panahon naman ng Amerikano, kung tatandaan po natin yung leather neck po na tinatawag, nagle-leather neck ang mga Amerikano noon. Para kasi po, ang ginagawa ng mga Pilipino, gagapangin yan, tapos gigilitan yung mga Amerikano. Yun po, hanggang sa panahon ng Hapon, guerrilla po nung araw. Yun po, at hanggang sa na-develop po ni Grandmaster Remy Presas po, naging modern arnis po siya. Kung sa pagkakaalam ko po noon, sumikat po yan yung palabas po ni Lito Lapid, yung Kambal Kamagong po. Hanggang, alam po, nung sumikat na po sa atin yung boxing, yung basketball, nakakalungkot nga po, unting-unting nawawala ang ating arnis na kung saan ay binuo, dinevelop po ng ating mga ninuno. So basically, Ma'am Jane, pag sabi mo arnis, it is the stick na ginagamit nila sa pakipaglaban. Yun nga yung paddle stick. Pag-inig. Paddle stick. Paddle stick. So napansin natin, sir, na hindi masyadong laganap din sa elementary at secondary yung arnis. Ano po yung ginagawa ng ating pong bilang isa sa mga pinuno din sa arnis para mapalaganap ito sa buong division? Kami po, doon po sa paikot ng aming eskwelahan sa Camtinio po, ay kinakausap po namin yung mga graduating ng grade 6. Gagraduate po sila ng para magpunta po ng high school. Tapos, ini-invite po namin sila na mag-training po, hindi po mag-try out, kundi mag-training kasi wala pong idea talaga yung mga player. Ang ginagawa po namin, bilang coach at saka katulong ko po yung mga player ko na mga mas senior, katulong ko po sila sa pag-train naman po ng mga bagong prospect na mapupunta po ng makikipaglaban po sa mga ibang division. Sa elementary, alam kong may mga training si Mr. Rick Bernabe, si Marlon Mactal, tapos yung misis mo nga po si Mrs. Esquivel. Meron pa bang iba sa kanila, sir, na may training? Marami po yan. Kaya lang po talaga, dahil nga po sa gamit po, medyo mahal po. Sa elementary po kasi nawala na po yung combative. Madali na lang. Kaya madali na po ang elementary na makapagbuo po. And yet, parang hindi naman yata common dahil pinagpilian lang from East Camaratuan East tapos sa nung cluster meet lang po, doon nagkaroon po talaga ng competition. Saan nga po, nakakuha naman po tayo ng mga medal po, mga gold po. Sir, nag-training na ba kayo division level? Bali po nung kasi po ako, graduate po ako ng criminology sir. Tapos nagturo po ako ng arnis po sa Arroyo. Hindi, sir. Alam kayo yung ginanap na training sa arnis dito sa division level? Wala po, sa region po. Sa region. Tapos, you are tasked to spread the skill you learned in the regional level. Yes sir. Mukha sir, gusto mong magpaputol ng arnis at gusto. Hindi, kasi di ba nakakalungkot, only Cabanatuan East Central School and Cebu Elementary School know the sport. Oo nga, wala sa Camtinio Elementary School. Hindi naman kasi wala namang mahilig doon ng gano'n. Di ba Pero sa ibang school din. Dati po, nag-ano Camtinio. Hindi na lang po natuloy dahil nga po yung gamit nga po nun. Hindi, sa iba din, di ba? Ang West po, meron din po nun. Dito na nga lang po dahil mahirap pong ang arnis po ng elementary, ang dati pong nagcha-champion yan ay ang Aka Elementary nung hawak po namin ni Ma'am Shirley po yun. Ang Aka po ang nag-overall champion. O siguro pwede sigurong mag-initiate sila, sir, ng division training kasi hindi nga naman well known din sa lahat ng schools yung arnis.
pwede rin. pag-isipan ni Sir. At isa nga, nakikita ko sa isa sa part ng kanilang campaign, information dissemination, itong pag-guest dito. Dahil actually, si Sir talaga yung nagkaroon ng initiative na maipakilala itong Arnis sa pamamagitan nga itong programang DepEd Hour. Pero tanungin natin itong mga kasama nating player, mga atleta, na para maka-invite kayo ng mga kabataang katulad ninyo na maglaro ng Arnis. Ano ba yung mga natutunan ninyo sa paglalaro nitong Arnis? Unahin natin si... Para mabasag ulo lang na tututunan nila. Si Eugiro Mia. Sa Arnis po, natutunan po namin na mag-display na po sa lahat po ng gawain, lahat po ng Tas po, maganda rin po sa katawan yung sa Arnis kasi po hindi naman pong delikado po yung laro na Arnis. Tapos marami rin po matututunan po sa Arnis. Yun. Si Angela. Si Angela naman. Mayroon po, matututunan po natin sa Arnis na kung paano po ingatan yung sarili, self-defense po, yun. Tapos po, makikita po natin dito kung paano lumaban yung isang kabataan o magdepensa yung isang kabataan sa paglalaro ng Arnis na to, yun po. Tas sa Arnis po kasi kailangan po talaga ng well-disciplined po talaga para ano man pong laro na ibigay sa'yo o ano man pong gagawin mo, perfect niyo po siyang magagawa, yun po. Tanungin ko lang, Sir Alan, kanina kasi ay nabanggit ni Angela na yung self-defense. Paano kung wala ka bang paddle stick? Okay, kakayanin or kahit ano pwede mong damputin para Pwede po kahit ano po damputin. substitute sa paddle stick. Ayun. Pwede yung cactus. Ano kung wala? Pag-hawak yung cactus Yung cactus. Ayun. Wala, talo na yun agad, Baka hindi na magtangka ulit yung, self-defense, Tsaka bubunutin na tiyaning, ganun yung... Mabalik ako, Ma'am Jane, dun sa, kasi sa elementary nga, anyo na lang ginagamit, Tapos, mahilig pang magsasayaw yung mga doon, di parang it's basically dance, routine, So, kayang-kaya, sa tingin. Kayang-kaya nga. Kung sa Arnis Anyo, dahil yun lang naman din, wala nang kapatid. Tinanggal na nga daw sa amin ni Sir. Pwede ka na doon. Ay, hindi naman ako marunong sumayaw. Pagsusulat na lang tayo, pwede na yun. Ayun. Tapos, Ma'am Jane, sa Camp National High School nga ay may special program for the sports, At itong ating mga players ay under dito sa programa ito, tama? SPS. Ayan, paano, sir, ini-incorporate yung Arnis doon sa programa ng SPS? Nung napunta ako sa Camp Nino, sabi sa akin ni Ma'am Hora, yung dating principal po, Nel, buuin mo yung Arnis. Sige po, ma'am. Sabi ko, gusto ko nga po dahil dyan po ako nagsimula Dyan po ako nakilala sa DepEd po ganun. Hanggang naging stepping stone ko po yung Arnis. Yan po. Pagka binibiro nga po ako ni Sir Noel napapalitan ako ng sports at talagang umiiyak ako. Ganun ko po talaga kamahal yung Arnis. Bali po, na-integrate po to nung nabuo namin, tinry po namin siya nabuuin at naghanap po ako ng mga player. Talagang nag-room to room po ako. Nung meron pa nga ako isang player dyan na nag-room to room ako, si Laile de la Cruz. Talagang siya, madalang pumasok. Talagang pag pumasok siya, mas marami pasok na magulang kaysa pasok niya sa school. Ang ginawa ko, in-invite ko siya, mag-training ka ng Arnis. Nung nag-training siya ng Arnis, ang ginawa ko, nakikita ko yung development niya. Dati naninigarilyo yan Yun, nabawasan yung paninigarilyo hanggang sa na-control ko na yung paninigarilyo niya. Mapasok na ngayon. Yun, at talagang kahit namatay-matay sa training, sa pakikipaglaban, awa naman ng Diyos, nakakalaraan naman. Kaya ganun naging development nung Arnis. Tapos nung sumunod na namin, gumraduate na naman yung iba, pahirap na kami mag room to room, mag-market kami, kung sino yung interesado, mag-training. Walang tryout, training kagad. Pero sa curriculum, sir, ng SPS, ito ba ay separate subject? Separate po ang Arnis. Meron po kasi sa kanila na talagang mandatory subject na kukunin po nila sa MAPE, yung tinatawag na Arnis, na itinuturo po yon. Iba naman po yung training na panlaban po natin.
So, mami-meet din nila along the way yung arnis talaga. And yun Sa din MAPE. ibang mga sports, oh. Sa MAPE siguro, MAPE yun, sir? Sa MAPE po, Subject? pero sa SPS nga po, sa MAPE po, tsaka sa SPS meron din po silang arnis po na talagang yun po ang required na pag-aralan po nila. Anong year yun naka-integrate yung arnis? Hindi Grade naman 7. taon. Grade 7. Grade 7. Grade 7. Grade yung 7 arnis. siya. Ayun. So, ayun. Ayun, Ma'am Jen, ano? Napakaganda ng ating talakayan, ano, Sir Alan? At sabi ko kaya tatanungin natin kung sino yung nakalaban nila. Tanong na rin natin ng mabilis sapagkat wala na tayong oras. Ay, sino ba yung tumalo sa'yo? Nung champion dun sa Arnis Anyo, Angela? Kasamahan lang po namin siya dati. Tiga Nueva Ecija po. Nueva Ecija po. Si Maricel. Delegates. Paano naging kasamahan lang dati? Bali po, kabanatuan po siya dati. Tas, What school? Anong school? Campiño po. And then nag-transfer siya. Tapos nag-transfer lang po Okay. siya palayan. So, Sa amin din ang galing. Nag-silver siya nitong nakaraang klaraan. So, sa'yo naman, Yujiro, Bataan po. Bataan. Talaga pong magagaling po. Oo, yan. So, tatanungin natin yan next year. Ano ba, Seth? Oo, yun ang first, Bataan. Ang Bataan. second ay Bulacan. Bulacan. At third, Sila nag-originate kasi ng arnis sa sa Region 3. ayun. Kaya medyo kumbaga sa bata pa tayo. Ayun. So, Pero pagugulangin natin. Tama. baka meron pang Announcement si Sir. announcement si Sir? Kung meron man, Sir. Mahalagang Sa lahat po ng taga-Kabanatuan, ini-invite ko po kayo na sana po ay suportahan po natin yung arnis hindi lang po sa Campiño National High School, pati po sana sa arnis ng palakasin po natin ang arnis Kabanatuan dahil isa lang naman po ang nire-represent natin sa region po hindi po school kung hindi po ang ating division ng Kabanatuan. Baka may summer sports clinic ka, Sir. Hiningi ko po sana ang suporta ng ating Division Pest Coordinator at ng ating mahal na Mayor Jay. Sir, sana po suportahan po natin ang Arnis Kabanatuan at tulungan niyo po na kami na mapalakas po para po sa hindi lang po sa mga estudyante po ng DepEd, pati na rin po sa mga kabataan dito po sa Kabanatuan. Ayun. Inyo naman po natunghayan ang isa na naman edisyon ng ating pong balitaan, turuan at talakayan dito pa rin po sa ating programa, DepEd Hour. Ako pa rin po inyo nakasama, Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent at ng Office of Media and ICT sa pangunguna ni Sir Glenn Agustin, ako po ang inyong lingkod, Jane Valderrama. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.